Merry Christmas, Kath Dinatics! Binati ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden, mga kasombrero, si Ma'am Catherine. Nagbatian ng Kath din ngayong Pasko. Tapos, isasabay nga ba ng celebration or babatiin ni Alden si Mami Min sa kanyang birthday. Nakakagulat ito, mga kasombreros. Tapos, happily in love ang Kath din, mga kasombreros. So, yan at marami pang items sa vlog na ito, mga kasombreros. Unahin ko ito, yung Bernardo o Casa Bernardo, mga kasombreros, no? Nag-post pala sila nung parang aerial view o parang view sa taas, mga kasombreros, no? Ng designs at ng Fulkerson or Casa Bernardo, mga kasombreros, na parang may nilagay sila dito na something black, no? Parang design siya or arts design, mga kasombreros. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. So ito po ay tawag dito, nilagay ni nakalimutan ko yung pangalan ng tawag dito, ni Chino. Si Chino ito, mga kasombreros, no? Itong bald-headed, mga kasombreros. So dito si Mami Min, si Kay, mga kasombreros. Tapos yung design nga ng Casa Bernardo ng kanilang mansion, no? Ngayong 2025 or 2025 na Christmas, mga kasombreros, or Christmas season. So, ito po ay uploaded kagabi, no? Si Mami Min dito ay nagwawalis. nagwawalis, mga kasombreros, no? Inisip ko ilan kaya yung kasambahay, no? Ni Mami Min, mga kasombreros. At saka ni Kath dito. Kasi ang laki ng mansion, no? So hindi po pwedeng si Mami Min ng lahat. Pero malay natin na baka 2 o 3 kasambahay, mga kasombreros. And then ito, nag-post dito ang isang admin, mga kasombreros. Gusto ko tong kanyang pagiging neutralizer. Pinost ni dito si Kyla at saka si Kath, mga kasombreros. Pero ang ganda ng kanyang caption dito. Yung kung paano naging neutral siya, mga kasombreros, no? Which is definitely true. Naging pacifier, no? Sabi niya dito sa creative, magkaiba ng dami ng followers pero parehong mahusay na actress. So tama, no? Ito kasi ay yung pagkumpara ng mga tao sa followers niya Kath over or versus Kyla Estrada sa Instagram, mga kasombreros. So 20 million or 20,600,000 yung kay Ma'am Catherine sa Instagram, the second most followed Filipina celebrity, no, after Ann Curtis, mga kasombreros. Tapos si Kyla naman ay 983,000 followers, mga kasombreros. So ang ganda ng kanyang dito, yung kanyang naging pacifier. Kasi nga sabi niya ay magkaiba man ng numbers or followers, mga kasombreros, sa Instagram ay pareho namang magaling na actress, no? So kasi si Kath at saka si Kyla ay hindi dapat parang level nila, mga kasombreros, ay hindi sila magka-level, mga kasombreros, no? Na kung saan ay paguhan pa lang si Ma'am Kyla, si Kath ay talagang bata pa lang ay naging nagpagod, naghirap talaga siya, mga kasombreros, no, ng kanyang pagiging stardom or superstar ngayon, mga kasombreros. So si Ann Curtis kasi may pinakabunaming followers, no, as of December 25, 2025 ay may 21,200,000, no, ang kanyang followers, mga kasombreros. Ni Ann Curtis ay sobrang bait din ito, no. Si Ma'am Ann Curtis ay sobrang down to earth din po at sobrang kalog. And then ito, next item natin. So, happily in love. Isa sa mga main items natin, mga kasombreros, ng Kath din, no? Sabi ng caption dito ay in love, masaya ang Kath din, mga kasombreros. Masaya sila na in love, mga kasombreros. So happy in love na sabi dito sa caption, mga kasombreros, na post kanina ng isang Kath din admin. Tapos ito yung nasa VIP na block screening sila, na kung saan of course ay angkla si attorney kay Tisoy, mga kasombreros. Na-miss natin tong dalawang ito, no? And may nakita ko nag-comment, nagtanong siya na sabi may project ang Kath din, so bakit wala pa rin hanggang ngayon. So may mga naka-line up kasi, no, na mga after ng Hello Love Again, naka-line up yung kanilang mga kontrata,
yung kanilang mga projects. So, hindi man yun agad-agad na implement. And of course, no, nasa bakasyon siya ngayon, nasa bakasyon ang Kath din. Kung may mga usbong mga bagong projects, ang Kath din siguro magkasama or hindi magkasama ay 2026, no? Next year na po yun ma-finalize yung mga kasambreros. And nga, no? Iniisip talaga natin ang wala na 1944 mga kasambreros. So, yung video na ito ay during ng kanilang VIP na block screening mga kasambreros, no? Na kung saan ang mga bisita dito ay mga public servants sa ating gobyerno mga kasambreros. So, maraming matan dito dati sina Chis Escudero, si Liza Marcos, tapos si Alan Peter Cayetano, si yung kanyang kapatid, no, si Pia Cayetano, and then sino pa ba yung mga umattend dati. So pero yun, no, yun yung naalala ko mga kasambreros na umattend dito sa VIP block screening. So ito yung pinaka-last ito yung pinaka-last nila na block screening kasi nga pang final yung mga politicians, mga kasambreros. Then ito, 22 hours ago, Dubai Palaboy, anong week daw? Yung mahina daw ba siya, Ma'am Catherine, mga kasambreros, sabi ng bashers. Funny how the loudest bashers turn into instant victims. Pag sinagot na, puro lait noon, tapos ngayon umiiyak, mukhang kayo ang natamaan na. Comment section is open, FB man o IG. Kung sino pa ang di nakatiis at nag-off ng comments, sila pa ang may malakas ng loob at magsabing weak, no? Sabing gano'n. Ako, never ako nag-down sa kanila. Simple lang, support na lang, walang lait. Kasi sa totoo lang, ang ugali lumalabas sa bibig pati sa comments. So yun. Tapos picture ni Ma'am Catherine dito na may bandana siya, mga kasambreros, no? Ito po ay time ng parang KFC na kanyang promo or kanyang endorsement, mga kasambreros. So yun, talaga mga fans lang nag-aaway-away, pero yung mga artista they're fine naman, mga kasambreros. Wala namang wala naman silang nanakits about this because busy sila, no, sa kanilang individual projects and individual na management, mga kasambreros, kasi may mga managers din ito sila at saka team, no, na nag-handle sa kanila, mga kasambreros. And then ito, ang cute nito ang cute ito, mga kasambreros. Kung naalala nyo yung sa Big Tiger na media launch, mga kasambreros, saan naka dirty white jacket nga si Tisoy at saka si CEO, sabi niya dito, me finally understanding what it's like to be starstruck. Tapos may crying emoji, parang malungkot emoji, mga kasambreros. So isang fan ito, parang si Sabrina yata yung pangalan nung nag-post sa kanyang TikTok account, mga kasambreros, na starstruck siya sa pogi, na sa kapugian at saka sa pagiging Tisoy ni Big Tiger star or villain na si Alden Richards, mga kasambreros. So sino ba naman ang hindi starstruck? Matangkad na, parang siya sabi ng mga tao, kunwari yung kanyang ay parang ang macho ng kanyang dating, sabi na parang siya si Superman ng Pilipinas, mga kasambreros, or si Clark Kent, no, ng Pilipinas, mga kasambreros, which is definitely true, no. Si Sir Alden ay pwede siyang maging Superman, mga kasambreros, ng Pinas. Talagang dito mabibig kasi sa kinis pa lang ng kutis, sa dimples and so on, hindi naman siya tatawaging pambansang bae kung hindi siya kaka-starstruck, mga kasambreros, or nakaka-starstruck. So kahit sino ay kahit nga malalaki kahit nga malalaki dun sa isang event ay napasabing ganun, mga kasambreros, no. So and then compliment, mga kasambreros, sa kay Sir Alden. And then ito, next item natin, yon. So yung kay Daniel pala at saka kay Kyla Estrada, hindi lang para siya yung hinatid, no. May iba pa pala, kasi may nag-comment dito na isang fan. Sabi niya, nandyan po kami, kitang-kita naman namin unang inatid si Kathleen DJ. Bawal po talaga ang whole video, So ito lang talaga ang hindi ko pinanulaan pala dito, no, nung nabasa ko na yung comment.
So walang resibo. Ang pinakamalinaw ay yung si Kyla, mga kaso sa kanyang hinatid. So hindi tayo maniwala dito sa kanyang sinabi na hinatid niya si Kath, mga kasombreros. So kumbaga para babalikan ni Kath, mga kasombreros, si Daniel Padilla, na kung saan ay part na lang ng memory or remembrance, mga kasombreros, for that 11 years of relationship, mga kasombreros. So kapag sinara na niya ay hindi na niya bubuksan, mga kasombreros, kasi nga it's really parang na-experience mo na lahat-lahat. But kapag bumalik ka pa ay ikaw pa rin ang kawawa, mga kasombreros. Tapos ito pinost ni Julius Povera, no? Sabi dito, mga kasombreros, ay nung bata pa ako, yung pagpatak ng alas 12 or 12, di ba nag-Noche Buena kayo sa 24 sa salubong? Pagpatakan 25 na magbubukasan ng lahat ng gifts. Tapos sobrang babaw ko, gustong-gusto ko yung nagpe-prepare ako ng gifts. Tapos makaka-receive ako ng gift, matter kung ano man yung binigay sa akin na gift, kung gaano kasimple, just the fact na may ino-open ka sa Christmas tree, yun na yung parang nagpapa-feel sa akin na it's the Christmas spirit for me. So parang na-requote niya yung sinabi ni Kath, mga kasombreros, no, sa isa sa mga interviews niya. So yun nga, no. Speaking of gift, mga kasombreros, ay ito yung ating main item, no, na binati ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, si Alden, and then si Alden binati si Ma'am Catherine. So ito yung picture na i-flash ko na ito kanina, mga kasombreros, no, na kung saan ay parang video call si Ma'am Catherine, mga kasombreros, tapos may picture ni Alden, ni Riza, at saka ni Angel. So ito po siya, mga kasombreros, no. Pero ito po ay edited lamang, no. Kanina na-flash ko ito kasi may isang fan, si Lester. Kung hindi ako nagkakamali, no, kung hindi ko pa nakakalimutan, Lester yung pangalan ng isa kanina, na fan din siya, mga kasombreros. Tapos kunwari daw ay tinatawagan siya ni Ma'am Catherine. Sabi niya, dyan ka lang kasi parang langit ka lupa ako, no, parang ganun, mga kasombreros, ang sinabi dito, sinabi doon, mga kasombreros, ng isang fan. So ito po, pero alam natin, no, na nagbabatian ito, mga kasombreros. Hindi na kailangan ng proof, hindi na kailangan ng public display na nagbabatian ba sila o hindi, mga kasombreros, but they actually do, no, kasi nga ay secret, no, private, mga kasombreros, ang datingan ng Kath din, mga kasombreros. So it's not necessarily na magpakita sila at saka i-post talaga sa social media. Ang pinakamahalaga ay yung kanilang privacy and secrecy, mga kasombreros, at yung happiness ay andoon, no, present, mga kasombreros. So yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kung pa they become stronger and they become closer, mga kasombreros, kapag tahimik, no, ang kanilang relationship, mga kasombreros. So and we definitely understand, no, yung gantong uri ng kanilang technique or strategy, mga kasombreros. So hayaan na natin, ha. Tayo po ay team panatag. Tapos yung pangalawa sa main item natin, kung iisahin ba, kasi dito ko nalaman, nagulat ako na yung birthday pala ni Mami Min, na soon to be mother-in-law ni Alden, ay January 5 yung kanyang birthday. Kay Alden, di ba, January 2. So malamang si Alden pa nasa US pa at that time, kasi nga December 26 silang aalis, mga kasombreros. No, ngayon po nag-voice over ako December 25, so baka late ko na ma-upload, mga kasombreros, no, due to technical issues sa akin. Pero yun po, December 26. Tapos yun, no, nagulat ako na na magkasunod lang palang birthday ni mother-in-law at saka ni son-in-law. So kapag nagtuluyan ng dalawang ito ay siguro isahin nila na bonggang handaan yung kay mother-in-law at saka kay sister-in-law, mga kasombreros. So ganoon, no, para
para isahang handaan nila mga kasambreros. Pero alam natin, no, si Mami Min, si Alden, they're both in good terms. No? Wala po silang alitan. Sadya lang talagang pinipili nila maging private mga kasambreros. So, di ba nagkita pa nga sila dun sa may sa may Manila Bulletin na Headliner of the Year. Kung saan ay tinanggap nila pareho ang awards ng Kath din, no? Kasi nga wala si Ma'am Catherine at that time. So, si Alden at saka siya lang yung tumanggap ng award mga kasambreros. So, hindi naman sa Hello Love Goodbye pa lang may Mami Min na. So, sa Hello Love Again pa mas lalo mga kasambreros na mas naging malapit yung kanilang connections about isa. So, talagang lang, may mga times lang talaga kagaya nito na hindi na kailangan i-publicize, no? Mga kasambreros and mga ka-fanatics. So, but to our Team Panatag and Team Solid mga kasambreros. So, yun po. So, yun, nagulat ako kanina kasi, okay, kaya pala para magkasunod lang yung birthday celebration last year ni Mami Min at saka ni Alden mga kasambreros. So, kasi yun pala yun, no? Talagang magkasunod lang sa January 5 si Mami Min, January 2 naman si Alden mga kasambreros. So, yun po. And then ito, hindi ko to nasali kanina. Buo pala yung picture, no? Nung sa Fulkerson family. Kasi parang nakat ko siya kanina mga kasambreros. So, meron silang full na kopya mga kasambreros na kung saan kasama nga kasama sina Mama Ten, sina Leisa mga kasambreros. Andito rin of course, no, si Lola Linda, si April, si Riza, si Angel, tapos si Leisa of course, no. Tapos si Daddy Bay dito sa kabila. So medyo nahati yung picture, no. Wala dito si Tita Jo kasi nga nasa Amerika siya, no. Nag-aantay siya doon kina RJ, no, kina Tisoy mga kasambreros, na kung saan ay doon mag-birthday, no, si Alden sa Amerika mga kasambreros. Tapos kanina, sorry hindi ko to nasama, yung mga comments pala dun sa may bahay, no, ni Catherine mga kasambreros sa kanilang mansyon. Sabi dito, sorry hindi ko nasama kanina, sabi pala dito ng isa, kung may kainggitan talaga ako buhay ni Catherine Bernardo. So wow, no, parang inspiration siguro, no. Hindi naman yung inggit na parang gusto mong kuhain yung sa kanya mga kasambreros. Tapos parang malungkot na emoji yung nilagay dito ni Mama Beng mga kasambreros. So marami actually nag-comment dito, no, na positive mga kasambreros sa patungkol doon sa bahay niya ni Kath mga kasambreros. So tapos may iba dito nagsabi sabi pa ng isa dito, ang galing naman ng nag-decorate niya, no, si Rica Lagrimas. Tapos yung isa naman ay si Lynn, sabi niya ganda, no, sabing ganun niya mga kasambreros. So very unique, no, hindi ko alam kung ang meaning nito, yung parang black siya mga kasambreros na parang art siya, tapos parang basta wavy mga kasambreros na black mga kasambreros na parang hindi siya tela, no, para siyang cellophane na parang basta, so ganun mga kasambreros. And then ito, maybe this will be the last item. 11 hours ago, Filipino telenovelas, Mara Clara was one of the most iconic teleseries in the history. Both the original and the remake left a big mark. So tapos nga, no, pictures ni Gladys Reyes, ni Judy Ann Santos, ni Kath, and then ni Julia mga kasambreros. So grabe, no, mataas yung ratings nito mga kasambreros, no, ng Mara Clara ni Judy Ann Gladys, no, yung time pa nila mga kasambreros. And of course yung sa remake, no, yung bago na sina Kath and tarito si Julia Montes mga kasambreros na pareho magagaling. So ang cute lang kasi minsan pag nag-throwback ka ay madali o parang nagiging sariwa yung nakaraan mga kasambreros, no. Ito pala, so last item pa natin ito mga kasambreros na hindi ko nakita. On this day, December 23, 2024. So late ko na kasi nakita ito masyado, no. Tapos
Parang kinumpara niya dito yung 2023, 2019, 2024, 2025 2024 mga kasambreros. So tapos yung kanta dito ay Even When the Night Changes, no? So pictures ng Kath then from Hello Love Goodbye to Hello Love Again mga kasambreros, na kung saan kasama na dito si Lex, pamangkin niya, no, si Lexine, si Baby Kiona. So ang pinagbago lang sila dito yung mamukha, no? Kasi lumaki na rin si Lexine, si Baby Kiona ganun din, no? Humaba ng konti yung kanyang buhok mga kasambreros. Tapos yung Catherine ganun din. Pero hindi nagbago yung kanilang closeness mga kasambreros. So December 23 pa dapat ito, no? 2024. Shinare ito kagabi ng isang Kath then admin. So it's a sort of alam natin, no, parang remembrance or pagbabalik tanaw mga kasambreros ng Kath then on that particular date mga kasambreros. So yun po, no, talagang ang cute lang, from Hello Love Goodbye to Hello Love Again mga kasambreros. Tapos kasama sina Baby Kiona and Lexine, no, na sobrang ang bilis na nilang lumaki mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no. Sana po ay pakinggan pa natin ang salita ng Panginoon. And still, no, Merry Christmas and Christ Center, isang maligaya at isang full of peace, no, kapayapaan at Christ-centered na Christmas or Pasko po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Merry Christmas everyone! Sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito, ha. Ang title natin ay Pasko, Pag-ibig na ito. Parang kanta, no? Pakinggan natin 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Medyo mahaba-haba ito pero sobrang ganda nito. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. Does not behave rudely. Hindi bastos, no? Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Love never fails. Napakaganda mga kasambreros. Naitopic ko ito kasi, di ba, Christmas ngayon, araw ng season ng pagmamahalan. Pero hindi lang dapat tuwing Pasko nagmamahalan ng tao, dapat araw-araw, no? Kasi araw-araw naman tayo nabubuhay. So ibig sabihin, ang ating pamilya ay mahalin natin sila araw-araw, hindi lang po tuwing Pasko. Pero yung nakagawian na, tradisyon na ng mga tao na ang Christmas mga kasambreros ay araw ng pagbibigayan, araw ng pagpapatawaran, araw ng pagmamahalan, araw ng pagpapakmabaan ng loob mga kasambreros, and celebration, no, of God's goodness, God's love, God's mercy, God's forgiveness, and of course yung pagpapadala ng kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ, na kung hindi niya pinadala ang kanyang bugtong na anak mga kasambreros na pinakaiibig niya, ay wala na tayo sa mundong ito. Because of His great love, He sent His only begotten Son mga kasambreros. So sa mga nagtatanong, ano nga ba yung definition ng LOVE, no? Ito yung ating topic mga kasambreros. So kung naghanap kayo ng tunay na definition ng LOVE mga kasambreros or ng love, ay sa Bible mga kasambreros, no, sa 1 Corinthians chapter 13. So dyan niyo po mahanap mga kasambreros. And of course, yung pinakapuso ng Biblia na John 3:16. So yun, no, yun din yung mga kasambreros, kumaga pa pinakapuso at pinakabuod, no, pinaka-summary ng Biblia, no, na ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang dakila, incomparable. Hindi mo siya kayang ikumpara sa pag-ibig ng tao o sa level ng pag-ibig ng tao mga kasambreros. So sabi dito, love suffers long, no, matyaga, no, patient mga kasambreros. So kung kaya kapag tayo ay may times kasi, no, na nauubusan talaga tayo ng pasensya mga kasambreros sa anak natin, sa asawa natin, magulang natin, kapatid natin, kaibigan natin, or sa buhay, no, minsan may mga bagay na hindi natin nakukuha, may inaayos ka na gamit, hindi mo ayos-ayos, no, ay talagang naiinis ka
So, nagkakaroon ka ngayon ng impatience, mga kasombreros. So, in this kind, no, ang pag-ibig daw ay kind, no, hindi madamot, mga kasombreros, kundi mapagbigay, mabait, mga kasombreros. Love does not envy, no, hindi mainggitin, no. Kung kaya kung yung kapitbahay mo mainggitin, ibig sabihin wala siyang love, mga kasombreros. Meron naman, pero na sasapawan ng inggit, mga kasombreros. Minsan nangyayari, no, sa magkakapatid, parang pag nag-iinggitan sila, ibig sabihin na hindi nangiral yung ito yung pag-ibig, mga kasi kunwari binilhan ng bagong gamit yung ano mo, kasi pag bata iba naman, no, pero pag malaki na may sariling isip na, mga kasombreros, tapos nagkaroon na ng ganito ang kuya mo, ang ate mo, or ang kapatid mo, tapos nainggit ka, imbis na matuwa ka na nagkaroon siya ng ganoon para maging masaya naman siya sa buhay. So, imbis na ganoon, na suportahan mo siya, matuwa ka, ay nainggit ka pa. So, hindi yon pag-ibig, mga kasombreros, no? Love does not parade itself, no? Nagiging mayabang. So, hindi po yon sign ng pag-ibig, mga kasombreros, no? Is not puffed up, no? Hindi siya mayabang or mapahambog, mga kasombreros. Does not behave rudely, hindi siya bastos, no? Does not seek its own. So, yung parang sarili mo lang iniisip mo, yung sarili mong kapakanan, sarili mong benefits, sarili mong advantage, kahit na matapakan ng iba, parang magkaroon ka na ng ganyan, para maging hayahay ka lang, bahala na matapakan ng iba, bahala na may masagasaan kang iba, basta so yung mga ganong tao, no? So selfishness, hindi po yun sign ng pag-ibig or manifestation ng pag-ibig. Is not provoked, no? Hindi siya magalit, no? Thinks no evil, no? Hindi kasamaan ang iniisip niya, kundi kabutihan. Does not rejoice in iniquity. So, hindi siya natutuwa sa masama, kundi natutuwa siya sa, sabi ito, but rejoices in the truth. Natutuwa siya sa katotohanan. Bears all things, no? Matiisin. Ganun siya, mga kasombreros. Believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. So, yung isa ring mali ng tao dito, kunwari sa society natin ngayon, ay love never fails, no? Love conquers all. Yes, tama yun. Pero pag in-apply natin sa maling pag-ibig, no? Kunwari may asawa na yung tao, tapos gusto mo pa ring maangkin. So, hindi yung love conquers all or love never fails. Kasi nga hindi yun tama, no? It's selfishness as well, kasi nga nagiging dahilan ka para masira ang buhay ng mag-asawa, no? Ganun siya. Tapos same-sex marriage or same-sex relationship, no? Hindi yun love conquers all or hindi yun love wins, no? Yun kasi yung ngayon yung motto ng mundo. Love wins, love conquers all. Kahit mali, mga kasombreros, kahit na may pananagutan na yung isang tao, tapos inagaw mo, sasabihin mo pa rin love wins, no? So hindi po tama yun, mga kasombreros. So ang verse na ito, no, yung specifically, mga kasombreros, yung 8, no, tells us about the eternal nature of love and contrasts is with other gifts like prophecy, tongues, and knowledge. So yung 1 Corinthians 13 kasi ay kinumpara din dito na yung love, mga kasombreros, na pinaka-mapadakilang regalo, no, the greatest gift, mga kasombreros, na binigay ng tao sa Diyos. Kasi unang-una, yung love na yun ay manifested kay Lord Jesus Christ. That is why people love, no, nagmamahal tayo, because una tayong inibig ng Panginoon. Hindi yun isang emosyon lamang, but because God loved us first, no, una tayong minahal. Hindi natin unang minahal ang Diyos, kundi minahal tayo ng Diyos unang-una sa lahat, no? While those gifts are valuable, they are temporary, will not last, and will not last forever. Love is depicted as something timeless and unwavering. It signifies that love is superior, showing its importance in our lives and relationships. So the context of this verse helps us to understand that the Apostle Paul was emphasizing love as a vital characteristic for true Christian living. So yun siya, no? Tayo bilang mga tao dapat ay nasa dugot laman na natin, nasa mapa-character na natin, mga kasombreros, yung pag-ibig. Hindi na dapat questionable sa atin yung maging patient, maging kind, maging maging mapagpakumbaba, maging maawain, kasi kaawaan din tayo ng tao, ng Diyos, mga kasombreros, no? Pag tayo nagpatawad, papatawarin din tayo. So ganun, hindi na dapat question yun. Dapat natural na nagfo-flow sa atin, no? Kasi part yun ng ating pagiging anak ng Diyos, mga kasombreros. So as time goes by, kung hindi pa natin napaperform yan ngayon, kung bugnutin pa tayo, impatient pa tayo, selfish pa tayo minsan,
Tapos tayo dito, naiingit pa tayo minsan. Pag tayo pa ay nagpatuloy sa ating journey, pagbabasa ng Biblia, panalangin, pag-attend ng mga church service, and paggawa sa kalooban ng panahon. And number one talaga yung pagsunod, no? Sundin natin yung tinuturo sa Biblia. Pag sinabi ng Biblia na love one another, especially your family, no? Your children, your husband, your wife, your your family members, no? Your friends, and so on, your neighbors, no? Mahalin natin. So hindi tayo mag-oppose sa kung ano tinuturo ng Biblia, mga kasus, kasi yun yung patunay na tayo pa imanak ng Diyos if we obey Him, mga kasembres. In a world often filled with fleeting trends and temporary things, love remains constant. The phrase "love never fails" assures us that love is a foundation and a guiding force in our lives. This love is not just an emotion, kaya na mention ko kanina, hindi lang siya emotion. It is an action that supports and uplifts others, mga kasombrero. So, ngayong Pasko, no, papahayaan nating mag-start tayong muli, no? Ang 2025 natin na nabalot ng napakaraming calamities, no, tests of patience, tests of yung panggagalaiti natin sa injustices, sa corruption, and so on, mga kasama. So marami tayong naging nakaharap, especially yung lindol, yung sunod-sunod na lindol, yung sunod-sunod na mga baha, bagyo, mga kasameros, no? Na kung saan ay na-test yung pagtutulungan ng bawat isa, yung pagmamahal ng bawat isa, no? Kung sino ba yung nakitang tumutulong, and so on, mga kasameros. Grabe. Talagang especially mga kung babalikan mo talaga yung mga apektado sa Cebu, talagang masabi mong nakakadurog ng puso, mga kasambireros, no? Talagang grabe yung nangyari sa kanila. Pero let's keep on praying, and hayaan natin yung Pasko ngayon at saka yung New Year sa susunod na naman na taon ay magsilbing panibagong panimula ba na hindi pa huli ang lahat, no? As long as we are breathing, as long as nabubuhay pa tayo, ay may chance pa tayo na magsimula muli, mga kasambireros, magmahal muli, magpatawad muli, no? At saka maging patient muli, mapagbigay muli. Basta, no, yung na-mention, mga kasambreros, na hindi na tayo magiging mainggitin, no? At times pwede naman tayong ma-inspire, no? Ang ganda ng ganyan, bibili nga rin ako. So iba naman kasi yung inggit sa inspiration lang, mga kasambreros. Yung inggit talaga parang para may puot ka, para may galit ka na gusto mong maangkin yung bagay na hindi sa iyo. So kapag inspiration mo lang tapos gusto mong bumili, so pwede naman yun, mga kasambreros. So as long as tama yung motibo natin, no? Hindi masama, mga kasambreros. So in summary, ang verse na ito nag-serve sa atin ng critical reminder of love's extraordinary power and permanence. In a world that often emphasizes success, status, or material possessions, this scripture invites us to consider the eternal nature of love over everything else. Our calling is not defined by how well we prophesy, speak in tongues, or even gain knowledge, but rather by our ability to love, no, selflessly and genuinely. So napakaganda, mga kasembrero. So Pasko na, pag-ibig na ito, no? Ito ang tunay na definition ng pag-ibig. So kasi 'di ba nung nag-post yung isang admin about yung kasi na hindi niya alam yung definition of love. So this is the real definition of love, mga kasembreros. So sa Biblia natin matatagpuan, no? Because God is love. He's the source and eternal source of love, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Merry Christmas, everyone. Nawa po ay nag-enjoy tayo. Huwag tayong magpakalasing. Magpakalasing tayo sa pag-ibig ng Panginoon, sa kanyang salita at sa kanyang pag-asa na ibinigay sa atin, and pagdiriwang para sa kanyang kapanganakan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaris, and paalam po. I love you all.